Dear Tito J, tawagin mo na lang ako sa pangalang Adrian, 19 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 14 years old ako, nang pumanaw ang lolo ko sa probinsya namin sa Capiz. Kasama ang pamilya ko, bumalik kami roon upang makiramay. Dahil bakasyon, nanatili kami ng mahigit 2 buwan. Doon ko nakilala si Miles, 17 years old, kinakapatid ko, anak ni Ninang Joy. Sa una naming pagkikita, baliwala lang sa akin, marahil sa lungkot na naramdaman ko dahil sa pagkawala ni Lolo. Makalipas ang 2 linggo, bumalik sila Miles para dumalo sa isang okasyon sa bahay. Dahil busy ang lahat sa pagluluto, inutusan akong kumuha ng dahon ng saging at nagboluntaryo si Miles na tulungan ako. Mas kabisado ni Miles ang lugar kaya sumunod lang ako sa kanya. Habang nakasunod ako, hindi ko maiwasang pagmasdan siya, matangkad at gwapo pala. Nang makakuha na kami ng ilang dahon at pauwi na, bigla siyang nagsabi na iihilang muna siya. Nabigla na lang ako, Tito J, dahil bigla na lang niyang inilabas ang alaga niya at umihi. At wala siyang pakialam kahit makita ko siya habang umiihi. At dahil doon, hindi ko maiwasang palihim na pagmasdan ang kanyang alaga at masasabi ko na may kalakihan ito at katabaan. Pagkatapos ay bumalik na kami sa bahay. Kahit mas matanda siya sa akin ng ilang taon, ay mabilis kaming nagkasundo dahil na rin siguro sa pagiging makwento niya. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa. Hanggang isang gabi niyaya niya akong pumunta sa isang sayawan sa plaza. Habang papunta kami, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko habang naglalakad. Nang mga sandaling iyon, hindi ko mapigilang lihim na matuwa sa ginawa niya. Kinabukasan, inaya niya akong manood ng movie sa bahay nila. Dahil wala rin naman akong pinagkakaabalahan ng mga sandaling iyon, ay mabilis naman akong pumayag. Habang nanonood, bigla na lang akong nagulat nang tanungin niya ako kung straight daw ba ako. Kahit nagulat ako sa tanong niya, ay sinabi ko na bisexual ako. At hindi ko inaasahan, Tito J, ang sunod na tinanong niya na kung pwede daw ba siya manligaw. Pero palihim lang daw kasi ayaw din daw niya na may makaalam na iba. Tinawanan ko lang siya pero lihim akong natuwa ng mga oras na iyon. Akala ko ay nagbibiro lang siya pero habang lumilipas ang mga araw, palagi niya akong kinukulit tungkol doon. Kahit sa murang edad ay hindi ko mapigilan na makaramdam ng saya at kilig ng mga sandaling iyon kaya pumayag na din ako sa gusto niya. Isang araw, pumunta ako sa bahay nila. Sanay na silang nandoon ako kaya dumiretso ako sa kwarto niya. Hindi ko inaasahan ang nadatnan ko. Nakahiga siya, walang suot na damit at nagpapaligaya ng sarili. Pareho kaming nagulat, pero nang makita niyang ako pala, itinuloy niya ang ginagawa at sinabihan akong lumapit. Kahit nabiglaman, ay hindi ko maikakaila na unti-unti na rin akong nakaramdam ng libog sa ginagawa niya. Habang palapit ako sa tabi niya, tinatanong niya ako kung sanay na akong magpaligaya ng sarili at kahit kabado ay tumango na lang ako sabay sabi ng oo. Dahil doon sinabihan niya ako na sabayan ko daw siya. Pagkaupo sa tabi niya ay unti-unti akong nag-alis ng damit at ginaya ang ginagawa niya. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Sinabihan niya akong isubo ko daw. Dahil wala pa akong alam sa ganoong bagay, ay tumanggi ako sa gusto niyang mangyari. At dahil sa tumanggi ako, siya na daw ang mauuna at dahan-dahan siyang lumapit at ginawa ang isang bagay na noon ko lang naranasan. At masasabi ko na lalong tumindi ang aking libog. Nang makontento ako, ginaya ko rin ang ginawa niya sa akin at ginawa ang lahat ng gusto niya hanggang sa tuluyan din siyang makontento. Dahil sa pangyayaring iyon ay naulit pa ng madalas ang aming maiinit na sandali. Pero hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot habang papalapit ang araw ng pagbalik namin sa Manila at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Miles. Nang malaman niya, hindi siya makapaniwala. Sa huling gabi ko sa probinsya, pumunta siya sa bahay at sinulit namin ang gabi para ipadama ang init ng aming pagmamahal. Sa araw ng aming pag-alis, tahimik niya akong niyakap sa harap ni Mama. Walang salitang binitiwan, nauunawaan ko ang kanyang nadarama. Sa kanyang mga mata, nandoon ang lungkot, panghihinayang at pagmamahal. Bago ako umalis, inabot niya sa akin ang kanyang itim na jacket para lagi ko raw siyang maalala. Hanggang ngayon, may komunikasyon pa rin kami ni Miles. Patuloy ang aming lihim na relasyon kahit magkalayo kami.
Umaasa kaming isang araw ay magkikita kami muli at maipagpapatuloy ang aming relasyon. Kung nakarelate ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-comment ng inyong opinyon. Don't forget to like, follow, and share for more stories like this.